Hey everyone, it's Friday, and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today, we are going to be taking a look at Halimuyak. Yes, Snipa the movie. Yun nga yun eh. Yun yung nakakatawa dito eh. The first thing I the first thing I thought about is I'm gonna call this Snipa the movie kasi yeah, it's a Snipa. Tungkol sa ano, tungkol sa tawagin doon ano, halimuyak eh. Ano ba yung halimuyak, di ba? Di ba halimuyak is smell? Yan. So during my Wandering Waves gameplay, I'm going to review uh, Snipa the movie itself, halimuyak. This movie is starring Christy Imperial, Defense, Christy Imperial, Sky Gonzaga, and Chester Gresha, and with an emerging young actor na di ko kilala. So, let me just pull up BMX really quickly kung sino yung actor na yun. Okay. Carlo Lacana. Okay. So the synopsis of this film is Mikey finally found love after years of misery in the form of Divine, a stunning perfumer. But when a haunting scent from Divine's past ties to the most painful chapter of Mikey's life, can love survive when the truth threatens to destroy everything? So si Divine, siya ang may-ari ng Heaven Sent. Isa siyang perfume shop. Heaven Sent, di ba? Kanta yun eh. Ayun, corny ko. And with that in mind, may bisita siya dito na ang pangalan ay Mikey. Mikey is played by Christy Imperial, and Divine is played by Sky Gonzaga. Okay, if you Sky Gonzaga, she was at the ang tawag doon? She was at the yung sa Kiskisan, Pintor Paraluman, that's where she's familiar. Si Christy Imperial nasa unang tikim. Okay? Also, may I also say na this movie is actually innovative. Pero it will suffer pa rin on the penalty na binibigay ko. Okay, so si Divine ay isang babae na hinahanap ang kanyang sexualidad. When I meant to say that she is uh, in an open relationship. At ang kanyang open relationship ay itong si Carlo Lacana. Nakalimutan ko yung pangalan ng character niya. So si Carlo ay at si Divine, they are F-bodies and they are running this Heaven Sent perfume shop. So anong kinalaman nito sa plot? Naging customer nila dito si Mikey, Suge, and dito na humalin siya sa ganda ni Divine. Humaling si Mikey sa ganda ni Divine, sa charm niya. And with that charm, it is very apparent na magkakaroon ng parang lamat yung pagiging F-bodies nila Mikey sa ni ni Divine kasi pumasok itong ni Divine sa ni Carlo kasi pumasok sa buhay nila dito si Divine. Okay. So si Carlo, hindi naman siya ganun ka loyal na tao kasi pag napapansin nyo, yung mga customer piniflirt niya. Lalaki yan eh. So, syempre, piniflirt niya yung mga customer. Unfortunately. Nakita ito ni Mikey and on the cabinet naman, sinumbong niya to kay Divine. Para lang siguro magpalakas, sabihin niya, yung boyfriend mo, oy, nakita ko nakikipagtalik sa customer, di ba? It is what it is, di ba? Ayun. Oops, nano ako dito. Uh, so, pagdating naman sa yun, titanggap naman ni Divine kasi F-bodies nga naman sila. Okay, wala mang mali siya. It's a go time. And that leaves Divine open to have a relationship with Mikey. Yun. And speaking of relationship, itong si Divine naman, ay itong si Mikey naman, si Christy Imperial, meron siyang tumultuous relationship sa kanyang papa. Continuing on with our review, I just want to say something. They have been
innovative in the playtime scene here. Never before have I witnessed that the playtime scene is to set up a sex scene. Like, holy, and that's like first time. So this is between Carlo and Sky Gonzalez character. And what can I say? Ano, innovation. It's still playtime. It will still suffer the penalty, but yeah, I'm proud. I'm proud that they've done it. You know, masaya ako na ginawa nila to. Kasi hindi na tuloy sila basta-basta gagawa ng playtime story, okay? Hindi na sila basta-basta ano na after sex dun lang mag-a-add ng playtime. Oh, this is real. They set it up to the way na before kayo mag-playtime, ito yung setup. Tapos yung scatter after nila magtalik. Truly, it's way beyond what what I want. Okay? Now, when it comes to deciding if I still hate playtime, of course I still hate playtime. This movie will suffer the playtime penalty. Pero it's if they're adjusting it the way to weave playtime into a story na talagang may setup, I'm proud. And I still hate playtime. Bias ako. Ako magagawa. Okay. The next one that I'm gonna tackle is yung past ni Mikey, yung karakter ni Christine Perial. So si Mikey, tatay niya dito si Chester Grecia, naghiwalay si Chester sa kay asawa niya kasi nangaliwa itong si Chester. So who could it be? Masusolve ba sa pelikula to sino yung kabit ni Grecia? Bangan. So ano pa ba 'yun? So with that, naging close itong si Mikey saka si si Mikey saka si Divine. At yeah, nagsimula sila magtalik. Ito naman si yung lalaki, Carlo, minanyak niya itong si Mikey. Nagsumbong tuloy si Mikey at tapos na to. Ayun. Napasabi rin yung lalaki kapag nagtatalik sila ni Divine na si Mikey trinay ko sampulan. Siyempre magagalit si diyan, Sky Gonzaga, di ba? Sinampulan mo yung na-realize na nasampulan na. May gusto ako sa iyo, Sky, di ba? Ako sa ganoon. Yun ang kalabanin nito. Ayun. What else na na-accomplish ng pelikula to na kakaiba pa sa mga typical DMX? Well, it's 1 hour and 11 minutes long. It's something new, and I've never really intended it to be. And what can I say? Napaka-appreciative nitong pelikula na to. So when it comes to this perfume, I think they overkilled it. Laging ko nakikita dito, amoy, nagsasayang ng pabango, spraying it on air, tapos aamoyin. Like every scene, there is a scene na i-spray mo yung pabango. Yeah. And I think it was glitch. Nagsasayang sila. Okay. So we go to the very ultimate end of the movie. So in one instance, nagdaya itong si Gonzaga para kay Carlo. Nagtalik sila nito ni Mikey, ni Christy. And unfortunately, nagkabalikan sila. Sky gave Christy a glimpse of her room. Mikey gave a glimpse of her room. And nagtalik sila doon. After magtalik sila, may mga collection ng mga produkto ni Divine doon sa shelf. Inamoy ni Mikey isa-isa. At isang amoy doon is very familiar and gave her PTSD. Akala ko mamamatay siya, nilason. Pero hindi pala. PTSD pala yung pinakita.
At yun ang pabango ng kabit ni Chester Gracia. At nalaman natin na ang kabit ni Chester Gracia, nagkakumprontahan yung tatlo, si Chester, si Mikey, saka si Divine. Ang kabit ni Chester Gracia ay si Divine. At nag-away sila. Pero in the end, walang kwenta yung conflict kasi nagkatuluyan rin yung dalawa. The lesbo scenes of this movie is pretty fine naman. Pero mas gusto ko yung boy to girl, yung normal. Kasi ginamit ni Carlo yung ice cube para maging hot yung eksena niya. That was so hot in terms for me. But pretty much, this movie is a bit mid on my taste. It's mid. Sniffa the movie is mid. There, I said it. Sky, are you listening? Christy, are you listening? Mid yung pelikula nyo. Okay? So, when it comes to the mid, I'm sorry. Pero pag mid tayo, it's going to be just about bearable lang. But since we are doing the playtime penalty, I am giving Halimuyak. Ano mas mababa sa just about bearable? Copium? Copium? Medyo harsh naman pag copium. Smash, AEW. Yeah. I think I'm gonna give this movie just about bearable. -1. Yeah, I'm gonna give it Copium. So tune in next Tuesday. We are going to be reviewing Wow Mane, Episode 2, Balik Brain Rot. This is your boy, the God gave himself Harriet, telling you goodbye, good night, bye.